Alam ko na-miss nyo na naman boses ko. Pero ito nga, i-discuss natin ay tungkol sa manifestation na naman. Kasi marami talaga sa inyo gusto nito nung ma-attract nyo or dumating yung mga minanifest nyo. So, ang i-discuss natin ito yung coherence frequency. So, ano ba tong coherence frequency sa manifestation context? Sa spirituality, ang manifestation content, ang coherence frequency ay hindi literal na term sa physics kundi metaphor. Ibig sabihin ito ay tumutukoy sa aligned state ng isip, emosyon at paniniwala. Again, itong coherent state is similar to sa stillness or your point of view mo sa sarili or remaining sa present or now, staying in the now. So kasi pagka nakafocus ka sa sarili mo, ibig sabihin yung point of view mo, attention mo, energy, or yung consciousness mo is focus lang sa sarili mo mismo, is ang mangyayari niyan, matik at present ka, 'di ba? Nag-i-stay ka sa now. So malamang kung ano yung iniisip mo sa now is yan yung mafe-feel mo, tapos yung kilos mo in align doon. So parang ganun lang din talaga yan. Kaya nga hindi pa rin talaga ako nagbe-bend sa isang formula which is pagfo-focus lang sa sarili or pagmamahal sa sarili. Kasi nga, paulit-ulit ko na sinasabi na ikaw si God, di ba? Or tinatawag kong self. Self lang ang kasama mo hanggang bata, hanggang pagtanda at hanggang malagutan ka ng hininga. So, aligned state ng isip, emosyon at paniniwala. Parang consistent vibration ng mindset mo. Calm plus focus plus emotionally stable state. Ay malamang pag yung emotion kasi galing sa future worries yun, expectation, saka past traumas. So, ibig sabihin, yung emosyon, hindi siya nag-i-exist sa now. Now, meron talagang totoong emosyon, which is yung parang anxiety, nervousness, tsaka yung joy. Yun yung mararamdaman mo sa now. Pero yung mostly na mga ibang fear, yung mga ganyan, is galing lang talaga yan sa future, tsaka past. Malamang pagka yung point of view mo sa sarili at sa ginagawa mo, ibig sabihin sa ngayon is mas kalmado ka, mas nabibigay mo yung best mo. Kasi focus ka nga sa ginagawa mo, which is sa sarili pa rin talaga. Tapos, wala kang emosyon kasi nga may presence of mind ka sa ginagawa mo . Example, kapag takot ka, incoherent, magulo ang emotional state. Kasi pagka yung takot kasi resistance yan . Any fear or worries is resistance na yan . So, hindi ka na incoherent dyan. Hindi ka na coherent pala. Incoherent ka na. Kasi nga, di ba, malamang pagtakot, hindi ka magte-take ng action, hindi ka mag-move, hindi ka magte-take ng risk, di ba? Wala kang gagawin. Kasi takot ka nga, di ba? Kakaroon ng resistance. Kapag kalmado ka, confident, grateful, coherent state. Paano ito ginagamit sa manifestation? Sinasabi ng mga teachings na mas coherent ka, mas klaro ang intention mo. Kaya mas madali raw mag-manifest. Coherent kasi yung sinasabi nila sa law of attraction is yung aligned yung iniisip mo, kalooban mo, damdamin mo, pati yung kilos mo. Yun yung alignment. In short, alignment lang talaga siya. Madali raw mag-manifest. Kasi nga, 'di ba, sa coherent state kasi nasa abundant state ka na rin, sense of completeness. At the same time, dahil nga nasa sense of completeness ka, wala ka na rin kailangan, parang ganun, wala ka nang kailangan. Kaya, yung mga iisipin mo, ginagawa mo na lang siya with intention lang talaga. Yung ibig sabihin, yung gusto mo ma-experience. Ibig sabihin, walang resistance, nasa in harmony ka or flow state. Reality check, sa science, ang frequency ay physical measurement. Walang validated na emotional frequency.
Sa science, ang frequency ay physical measurement by hertz. Walang valid na emotional frequency na directly nag-a-attract ng events sa universe. So sa science kasi, mas pinapaniwalaan nila yung aligned action. Hindi nila pinapaniwalaan yung emotional frequency. Pero itong twist dito. Dito nagkakasulungot sa science kasi yung emotional frequency mo, ibig sabihin nararamdaman mo or kalooban mo, kagustuhan ng kalooban mo. Yun yung magdidikta ng action mo, di ba? So, ang cause and effect talaga is ang cause, ikaw, kalooban mo mismo kung ano yung nararamdaman mo, limiting beliefs mo, tsaka yung mga paniniwala mo talaga. Kaya nga dun lang talaga iikot lahat sa paniniwala mo eh. Kasi dun papasok yung habits mo, behavior mo, sa mga paniniwala, di ba? So, kaya doon nakadepende subconscious programming nga eh. 95%, di ba? Ang laki. Kumpara sa conscious choice mo na 5% lang. Which is doon manggagaling yung creativity mo, confidence mo, direction, tsaka yung alignment sa conscious. Kailangan mag-align yan lahat. So number 2, quantum collapse, real physics versus manifestation interpretation. Sa tunay na quantum physics, ang quantum collapse ay tumutukoy sa pag-transition ng quantum system mula sa probability state papunta sa isang definite state kapag sinusukat. Yung quantum collapse is parang, narinig ko na to sa maraming podcast eh, parang tatapatan mo raw yung frequency nung ninanais mo. Tapos, dahil nga natapatan mo na siya, wala ka na mararamdaman. Incoherent ka, nasa coherent state ka na. Tapos magko-collapse na lang daw yung mga gusto mong, mga goals or mga gusto mong ma-experience. Kaya nga quantum collapse eh, magko-collapse na lang daw. Hindi nga rin sila naniniwala sa mga effort eh. Yung todo effort. Kasi merong mga tao daw na biglang mabilis daw yung pagyaman, yung mga ganun. Hindi sila naniniwala sa Mas pinaniniwalaan sila nila dito yung quantum collapse, mga ganyan. Simplified example, electron hindi fix ang exact position, probability wave. Kapag mineasure, nag-collapse sa isang exact position. Important, ito ay tungkol sa measurement probability waves, mathematical model ng particles. Hindi ito tungkol sa thoughts, consciousness, direct influences, reality. Sa manifestation spirituality teaching, ginagamit ang quantum collapse bilang metaphor. Sinasabi nila ang focus o belief mo ang nagko-collapse ng reality into your chosen outcome. Ang belief mo, yun nga eh, yung focus belief mo eh. Actually, mas gawin pa natin tong specific belief. Ibig sabihin, di ba may belief ka? Dahil yan yung pagkabata mo, yung mga brainwashing, di ba? Tapos sabay yan yung magiging consciousness mo. Ibig sabihin, yung mga na-adapt mo na influence galing sa iba, tsaka sa programming, sa lipunan. So, yan yung magiging consciousness mo. Kung yan yung pinapaniwalaan mo, Yun yung word, kung pinapaniwalaan mo. Kasi, meron na mga ibang tao, kagaya ko, kahit anong brainwash sa akin simula bata, hindi naman ako naniniwala eh. Minsan nga, nilalabag ko pa yung mga kung ano-anong, kuwari, pumila ka dyan. Ayokong pumila. Yun na, pag elementary. Pero syempre, pag sa mga pila sa mga LTO or kung pipila ka, di ba? Ang focus o belief mo ang nagko-collapse. Halimbawa, maraming possible futures. Ang attention plus belief mo ang pipili ng isa. Ang attention plus belief mo ang pipili ng isa. Mas mauuna yung belief kasi yung belief mo, matik, sa belief pa nga lang, nililimitahan ka na. Kaya nga sinabi ko sa inyo, i-0 point nyo talaga yan. I-0 nyo talaga yung mga paniniwala nyo.
Wala kayong papaniwalaan talaga, as in zero. Kasi pag marami kang pinapaliwalaan, malamang yan yung magdidikta talaga ng lahat-lahat eh. Pati yung attention mo, focus mo. Tapos malamang pag pinagfokusan mo, yun na yung pinipili mo. So problem, ito ay philosophical interpretation, hindi established science. Well, kasi yung science kasi masyado silang material talaga eh. Ang focus nila external lang. Hindi nila alam. Subjective yung reality, di ba? So, ang focus nila, hindi sa sarili nila. Point of view nila is external. Yun ang opposite talaga sila sa sa mga ganitong topic. Kasi nga, yung science basis external data. Hindi nila alam, sila yung gumagawa ng realidad, di ba? Kung wala ka ba, makakapunta ka ba sa specific na lugar? Alam ko interconnected tayo, malamang nag-i-exist din yung external. Pero kung wala ka, which is yung main part talaga, subjective reality, sa'yo nga iikot yung mundo, tapos ikaw yung player ng buhay mo, di ba? So, obviously, kung hindi ka pupunta sa lugar na yon, hindi mo ma-experience yung lugar na yon. So, sino nagkikreate ng reality? External ba talaga or ikaw? O malamang ikaw, di ba? Kasi ikaw namimili eh. So, ito, quantum leap naman. Dalawang gamit sa physics. Ang quantum leap ay biglang transition ng electron sa ibang energy level, hindi gradual, instant jump. Walang intermediate state. Sa manifestation, personal development, ginagamit ito bilang big sudden shift in life situation or mindset. Kasi pag nagkaroon ka ng awakening, yung bigla ka nagising, ibig sabihin, natap mo yung self mo, naging self-aware ka, or na-realize mo yung self mo, which is ikaw nga si God, diba? Or yung tinatawag na consciousness, pure consciousness, awareness of your being. So, magkakaroon ka talaga ng big quantum leap. Kasi nga, iiwan mo na yung dating ikaw, yung old version mo eh. Ginagamit ito bilang big sudden shift in life situation or mindset. Example, from broke, big financial success. Kasi, yung dating ikaw, program ka. So, ang focus mo external, hindi sa sarili. Hindi mo pa na-realize na nasa iyo yung power na magbago yung buhay mo. Ang focus mo nung dati, nung old version mo, yung program ka pa, is ang akala mo, ang nagdidikta ng realidad mo, external. Ibig sabihin, tinatangay ka lang ng mga tao, na-impluwensyahan ka lang, at sinusunod mo lang yung mga program nila. So, wala ka talagang freedom. Yan yung sinasabi ko. Na pag na-realize mo yung sarili mo, nakilala mo sarili mo, dun ka magkaka-freedom. Na, self lang pala makokontrol ko, hindi pala yung mga ibang tao. Diyan mo na ikakat yung mga taong toxic. Kasi 'di ba dati, na-program tayo. Makipag-friends ka sa mga toxic na tao kasi hindi ka makakasurvive. Pwede mo naman sila ikat, di ba? Humanap ka ng bago mong friend na ka-frequency mo. Pareho kayo ng goal tsaka mga plano sa buhay. Di ba? Doon ka na magiging empowered. Kasi nga, na-realize mo na self lang kasama mo hanggang kaduluduluhan at self lang din makokontrol mo. Tapos diyan ka na magtatanong, ano ba itong nararamdaman ko? Sa akin ba to? Or ito yung mga previous brainwashing ko? Ba't ko ginagawa tong na to? Status quo lang ba to ginagawa ko? Nakagawian lang? O pinili ko talaga? O ito, from insecure, confident identity shift. Magiging confident ka talaga kasi nga, hindi ka na people pleaser. Dahil alam mo naman na yung mga tao, wala talagang pakialam sa'yo. Kahit anong salita mo dyan or anong gawin mo, walang pakialam yung tao. Sure, may kichismis lang sila ng kaunti, pero babalik na naman sila sa utak nila, tsaka mga worries nila, survival nila, mga bills nila. Sa totoo, walang pakialam tao, sa totoo lang. Pag nalaman nyo yan talaga, is magiging confident ka talaga. Kasi wala silang pakialam. Tsaka, marirealize mo, well,
Kung lilimitahan ko sarili ko, binibetray ko yung sarili ko para sa kanila, di ba? O ito, from stuck to sudden breakthrough. Oo, kasi nga, nakilala mo na sarili mo eh. So, magte-take action ka na niyan kasi nga, sarili mo lang talaga makakatulong. Hindi ka na magiging dependent gaano sa mga tao. Kasi nga, mga tao na sa paligid mo, reflection mo lang yan. Kasi nga, ikaw nga yung main character, di ba? Player, center of universe. So, wala namang relasyon mangyayari kung walang participation ng ibang kampo. No? Kung ayaw mo kaya nga sinasabi, wala makakapilit sa'yo sa totoo lang. Kung may pinapagawa yung ibang tao, kung ayaw mo talaga. Wala makakapilit sa'yo. Meron ka nga freedom of choice eh. Pero meron ibang mga tao, mahirap na magsabi ng no. Wala silang boundaries kasi nga, mas pinapangalagaan nila yung relasyon kaysa sarili nila. Well, depende na lang talaga sa perspective yan, no? Tama naman din sila. Yan yung mga blue pill mindset, di ba? Yung mga material-based na people. Pero sa real life, ang big leap usually result ng accumulated effort, decisions over time, opportunity plus preparation. Opportunity meets preparation, yan yung tinatawag na luck. Yung effort kasi, accumulated effort. Ang hindi kasi pinapaniwalaan sa mga law of attraction is yung effort mo na force. Ibig sabihin pinipersa mo dahil gusto mong ma-achieve yung goal. Ang pinapaniwalaan sa law of attraction is yung inspired effort. Meaning yung relax ka, kagustuhan mo, nag-e-enjoy ka at gusto mo yung ginagawa mo. So ang tawag doon ay inspired effort. So pag inspired effort ka, malamang nagiging confident ka, nabibigay mo yung best mo, 'di ba? Tapos decisions over time. Nagiging calculated ka na dito, tsaka magdi-decision ka talaga ng big decision. Yung talaga mag-i-stick ka talaga sa decision mo. Yun yung mangyayari dito. Mukhang sudden lang sa labas, pero hindi talaga random jump. Well, sa totoo, magiging big jump lang talaga to pag may decision ka talaga na isa lang decision lang na babago talaga ng buhay mo. Yun yung quantum leap. Yun yung pinapaniwalaan ko. Kuwari, from employee, biglang nag-risk ka talaga ng big business, di ba? O naging vlogger. O di ba? So, syempre, may i-risk ka, di ba? Ganun sa buhay, di ba? Para makuha mo yung isang bagay, may isasakripisyo ka. So, big decision talaga yung gagawin mo. Kaya, may quantum leap. So, dahil nagdesisyon ka dun sa pakay mo, i-align mo na yung sarili mo sa pakay mo. Kuwari, gusto mo maging doktor, malamang mag-aaral ka ng college, tapos sabay, kikilos ka na mala-doktor na. Now, kung businessman naman yung plano mo, is mag-i-invest ka na ng mga kung ano-ano dyan, di ba? Tapos, ayusin mo na yung sarili mo. Aasta ka na parang boss, di ba, sa business. Siyempre, kasabay na dito yung pagiging confident mo. Tapos, may isang decision ka at leadership. Siyempre, sa business, kailangan yung ganyan. Paano sila pinagsasama sa manifestation teachings? Sa mga LOA, Quantum Manifestation Framework, sinasabi nila coherence, frequency, aligned emotional state. Ito lang kasi yung coherence frequency kasi yan yung in alignment ka sa sarili mo. Ibig sabihin point of view mo sarili mo. Actually, pag nanonood ka ng mga podcast, tsaka yung mga manifestation, law of attraction ng mga influencer dyan, hindi nila sinasabi yung point of view sa sarili, tsaka pagmamahal sa sarili. Kasi dun ka lang, para sa akin, yun lang talaga magiging in alignment para sa lahat-lahat ng gusto mo. Kasi nga, point of view mo sarili. Malamang nasa present ka niyan at focus ka sa ginagawa mo. Imposibleng hindi mo makuha yung gugustuhin mo kasi nga, ang focus mo sarili. Ibig sabihin, magiging selfish ka talaga dito.
Kasi nga, self-mastery na mangyayari dyan. Kasi, sarili mo lang naman makokontrol mo eh. Which is totoo naman talaga. Tsaka yung mga bagay na gusto mo makuha is kinukuha mo siya for your own benefit. Ibig sabihin, hindi point of view doon sa bagay na yon o relasyon pa man yan. Kasi kung hindi ka magbe-benefit, hindi mo siya bibigyan ng attention or oras, di ba? Quantum collapse, pagpili ng reality through focus. Yan nga yung sinasabi ko, kaya kailangan may isang decision ka talaga, isang focus lang, tas i-concentrate mo yung energy mo doon, tsaka attention mo. As in, hindi dapat scattered. Kasi kung marami kang pinagfo-focusan, magiging scattered yung energy at focus mo. So, yung ma-attract mo sa buhay mo is ganun lang din, scattered din, di ba? Kasi nga, ang dami mong pinagfo-focusan. Actually, yan nga yung ginagawa ng lipunan natin, di ba? Maraming distractions para mas scattered yung utak mo. Tsaka yung damdamin mo. Binobomba ka ng maraming mga ads dyan. Tapos mga prank video. Dami-daming content. Tapos hindi mo na alam kung ano yung papanoorin mo. May music pa, di ba? So, nawawala yung focus mo sa sarili mo eh. Hindi ka na magte-take ng action kasi nga ang dami ng distractions. Tapos ang nangyayari is, yun nga, hindi ka na kumikilos, tinatamad ka na, tapos gulong-gulo na yung utak mo kung ano uunahin mo. Quantum leap, sudden transformation of life path. Yan nga, yun sa quantum leap. Kasi hindi naman komplikado talaga yan eh. Decision lang talaga yan eh. Kailangan mo talaga magdesisyon at panindigan talaga yung pinagdesisyonan mo. Ganun lang talaga yun eh. Core idea, ang isip mo ang pumipili ng timeline ng reality. Paano ang isip mo ang pumipili ng timeline ng reality? Yung kung kailan mong, hindi mo masasabi yan yung iniisip mo kasi nga, para sa akin yung kalooban mo talaga, yung consciousness mo yung magko-collapse ng timeline ng reality mo eh. Hindi naman isipan eh. Kasi actually nakokontrol pa nga ng kalooban yung isip mo eh. Kuwari kinabahan ka lang, malamang bigla nang may kung ano-ano nang papasok sa utak mo na kung ano-ano ng event, diba? Mas matimbang talaga yung consciousness, yung kaloob-looban mo talaga. Ang isip mong pipili ng timeline, ako, hindi, medyo alanganin to. Mas pinaniniwalaan ko yung kalooban mo. Kasi nga, yung timeline ng reality mo, nakadepende talaga dun sa kalooban mo. Kaya maganda, wala kang papaniwalaan talaga eh. Yung tingin mo na lang talaga magbe-benefit ka. Tsaka kaya nga tingin mo eh, di ba? Ibig sabihin, nangyari na yun sa future. So, pinapaniwalaan mo siya kasi nga tingin mo gagana siya. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Gawin mo yung mga kabuti sa'yo na tingin mo. Di ba? Tingin mo. Kasi yung tingin mo, sino bang nagdidikta nun? Kalooban mo, di ba? Yan yung sinasabi nila na lahat nangyari na. So, critical reality check, importante ito. Sa modern physics, walang evidence na consciousness directly collapses reality in the manifestation sense. Well, yung consciousness is yung pagiging ikaw nga, di ba? Kasi nga, ang control mo lang talaga sarili mo. Tsaka kung ano yung character. Itong consciousness na to is yung sinasabi nila self-identity. Ibig sabihin yung character na pinili mo. Meron nga ako napanood kanina dito sa TikTok eh. Sabi niya, nag-resign daw siya sa government employee. Tapos day 1 niya na pagiging full-time vlogger. Yun yung tinatawag nating quantum leap or collapsing timeline kasi nga nagdesisyon siya na big jump from pagiging employee sa mag-start uli sa zero. So ibig sabihin ina-align na ng consciousness niya na maging vlogger.
dito sa TikTok. Ibig sabihin, magsasalita na siya na as parang influencer, mag-i-invest na siya sa mga lighting or kung ano-ano. Kasi nga, in-embody na ng consciousness mo yun. Ibig sabihin, yun na yung character na napili mo. Ganun lang naman yun. Actually, yung mga ibang tao, pinapaano pa nila eh. Ginagawa nilang komplikado to eh. In short, mamili ka ng character kung sino yung gusto mo. Tapos panindigan mo yun, di ba? Yun lang naman yun eh. Character lang naman talaga eh kung sino eh. Ikaw ba si Batman? O di panindigan mo kung paano kumilos at gumalaw si Batman. Di ba? Then, ang quantum mechanics ay microscopic system behavior, hindi life events control system. Microscopic system behavior, hindi life events control system. Well, saan ba ito nag-uumpisa tong system of behavior? Di ba sa paniniwala yan, tsaka sa pagiging ikaw, which is yung kalooban mo. Yung life events, nakadepende yan sa kalooban mo eh. Ibig sabihin, either yung dating ikaw, which is accumulation, di ba? So, mga life events, yan yung mga past consciousness mo. Nung bata ka, malamang, yun yung consciousness mo nung bata ka, yung character mo, nag-i-school ka. Tapos, naging high school ka, high school na yung character mo. Na pag nagtrabaho ka, employee na yung pagiging character mo. So, yun yung life event. Mamimili ka ng character mo talaga kung ano. Sa psychology naman, ang focus, belief at emotions ay may epekto sa decisions mo, behaviors mo. Ang focus, belief, tingnan mo, inuna talaga nila yung belief at emotion pangalawa, ay may epekto sa decisions mo, behavior mo, persistence mo, opportunities na napapansin mo. Kasi nga, lahat ng opportunity natin is base yan sa paniniwala mo. Now, pag puro limiting beliefs ka, sarado yung utak mo. As in talagang yung focus mo, dun lang sa mga limitasyon. Kasi nga, puro limiting beliefs ka. Now, pagka wala kang pinapaniwalaan, tapos ang focus mo lang sa sarili at yung mga kabuti, yan, dyan napapasok. Lahat ng makikita mo, puro ikakabuti lang. Kahit na hindi maganda yung nangyayari sa'yo, wala kang pakialam doon. Kasi nga, focus mo, ikakabuti lang. Kaya pansinin mo dito sa channel ko, yan yung lagi ko sinasabi, na para sa ikakabuti mo. Yan bang iniisip mo para sa ikakabuti mo? Yan bang sasabihin mo, nararamdaman mo, kilos mo para sa ikakabuti mo? Kaya nga, sinasabi ko sa iyo, pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan. Pero hindi lahat makakabuti sa iyo. Kaya nagmumukhang manifestation works, pero may grounded explanation. Itong manifestation kasi lang to self-fulfilling prophecy. Ibig sabihin yan pa rin yun sa pagiging ikaw. Now, kung yung ikaw, puro limiting beliefs, well, ipo-fulfill mo yung prophecy na yan. Base sa paniniwala mo na tungkol sa'yo. Now, kung wala ka namang mga limiting beliefs, kung ano yung pinapaniwalaan mo tungkol sa'yo, yan yung mangyayari, di ba? Practical takeaway, useful interpretation. Kung gusto mong gamitin ito in a grounded way, coherence, emotional regulation plus clarity. Well, coherence, gawin na lang natin tong point of view to self at pagmamahal sa sarili. Kasi pag yan yung ginawa mo, matik yan, may clarity ka, tsaka emotional regulation. Quantum leap, decision, action, decisive action, plus identity shift. Well, dito tama siya dito. Kasi nga, identity yan character na pinili mo, tapos nag-decision ka talaga na, big decision. Kaya nagka-quantum leap. Hindi naman to parang metaphysical na kung ano parang minsan common sense na rin to Collapse, choosing one path and committing to, yan nga yung sinasabi ko, di ba? Yung collapse is namili ka ng karakter, tapos pinanindigan mo lang din yun at pinaniniwalaan mo at kumikilos ka na base dun sa karakter na yun. Kunwari, dati kang pulis, biglang naging general na, di ba? Yung kilos mo, iba na. Basically, itong life events is choosing lang naman to ng karakter Kung ano yung gusto mong ma-experience.
Mas realistic interpretation, hindi universe ang nag-a-adjust agad. Ikaw ang nag-a-adjust ng actions at perceptions mo. Kaya nagbabago ang outcomes. Well, pwede mo to baliktarin kasi nga self mo naman ang control mo eh. Ito yung flow ng ChatGPT. Science-based talaga sila na masyado, no? Now, hindi naman masama tong sinasabi nila kaso hindi nila naiintindihan yung point of view ng self, yung subjective reality. Ikaw nga yung universe, di ba? Hindi universe ang nag-adjust. Well, kung wala ka, yun kasi yung i-debunk nila to. Kung wala ka, mag-i-exist ba yung external mo? Hindi nga rin tayo nakakasure eh. Ito sinabi na to ni SQS, yung master ko na sa YouTuber. Yung mentor ko na Hindi ka rin nakakasigurado kung meron talagang external kung nawala ka, di ba? Kaya nga sinasabi subjective yung reality. Ikaw yung center of the universe. Kasi nga, may external na nandyan. Pero, ikaw pa rin yung namili, di ba? Actually, yung pagpanganak sa'yo, di ba sabi, hindi mo naman daw choice. Well, sino ba yung consciousness na pumili na pasa-pasa lang, di ba? Malamang din yun din yung puro, di ba? Ikaw ang nag-a-adjust ng action at perception mo, kaya nagbabago ang outcome. Well, kaya nga mayroong stoicism na hindi mo makukontrol yung external, yung sarili mo lang talaga. So, paano? Yun lang siguro. Peace.